Okay, good morning po sa ating lahat. So, kumusta naman po kayo? At hindi po ako nakapag-upload ng I think 2 araw o kahapon lang. Basta, kahapon lang yata ako hindi nakapag-upload gawa ng medyo umulan po. No? At ngayon po maganda na naman po ang sikat ng araw. Pero hindi ko lang po alam later kung uulan pong muli. No? So, at least, pasok na po kasi yung habagat season. And in 2 weeks, they will declare rainy season. So, kahit anong season, si Jesus is the God of all seasons. Hindi nagbabago. O kumusta naman po kayo at kape po tayo. So, may gusto lang po kong i-share po sa inyo tungkol po sa tinatawag na forgiveness na tinanggap natin. Forgiven, isang napakagandang salita na I am forgiven even though hindi ko deserve ito. Isa po yung talagang nakakakilig na katotohanan. Kinikilig ka sa katotohanan na ang Panginoon, ganun ka kamahal. Hindi mo deserve, pinatawad ka. Unless alam mo ang katotohanan yan, doon ka lang talaga magkakaroon ng freedom, kalayaan. Kasi may mga ibang Kristiyano na parang malabo sa kanila yung forgiveness ni Christ. Sapagkat naniniwala yung iba, nawawala daw ang salvation, you can lose your salvation pag nakakumit ka ng sin. Well, alam po ba ninyo, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ang Diyos mismo nagkatawang tao. Siya na nga ang nagkatawang tao kasi alam niya, hindi natin kayang gumawa ng kabutihan. Okay? Kaya ngayong Kristiyano na po tayo, pinalitan na ang puso natin, may bago na po tayong pagnanasa, may bago na tayong pagnanais. Ito ay walang iba kundi ang maparangalan si Kristo. Kaya doon po tayo nakakagawa ng mabubuting gawa. Ito po ay mga bunga ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Ito ay bunga ng kapatawaran na ibinigay ni Kristo sa atin. Hindi po gumagawa tayo ng mabuti para maligtas. Hindi po gawa ang pwede magligtas sa tao. Maliwanag po yun sa Epeso. Hindi ako makikipagtulik sa makikipagtalo tungkol dyan. Pero ang nagligtas sa atin ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ano ba ito? Namatay siya sa krus, binayaran lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Walang iniwan. Ni tuldok, ni quit, di ba? Wala. Lahat binayaran niya. Walang labis, walang kulang. Pero naniniwala ako, much more ang effect ng kapatawaran niyan sa mga nakakaintindi at nakakaunawa nung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito ngayon tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kape po tayo. Kung yung freedom ay talagang na-experience mo na, sabi ng Galatia 5:1, huwag na kayo magpaalipin sa yoke ng slavery o huwag nang magpa-bandage. Kanina pa pwedeng ma-bandage ang isang believer? Kung pinag-uusapan natin ng mga spiritual na bagay, pwede ka ma-bandage ng law. Pwede kang ma-bandage nung gagawa ako nito para maligtas ako, gagawa ako nito para pagpalain ako. Meron po mga ibang Kristiyano naniniwala na, oo, ligtas ka na, pero yung sanctification mo, trabahuhin mo pa rin. No. Even our sanctification, this is the good news, even our sanctification, gawa pa rin ng Diyos. Yes, gawa pa rin po ng Diyos. Sapagkat kung babasahin mo yung 2 Corinthians 5:17, sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Pero tumalong ka sa 18, lahat ito ay nagmula sa Diyos. So wala po tayong ginawa. Amen? Yung pagiging bagong nilalang mo, yung sanctification mo bilang Kristiyano, yung pang-araw-araw na pakikitungo sa ibang tao. Alam nyo, may mga iba't ibang struggle ang bawat tao sa mundo. Kay Kristiyano, kay hindi. Hindi ko alam kung ano yung struggle mo, hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan mo, pero isa lang ang katotohanan na ito. Kapag tinanggap mo na ang kapatawaran na
libreng regalo ng Diyos. Ito yung finished work ni Christ. Pag naniwala ka na sapat na si Jesus para maligtas ka, makapunta ka ng langit, wala kang ginawa na anuman, okay? Maniwala ka sa akin, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi na mawawala ang salvation mo. Sabi ng John 1:12, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. At kung mga anak na tayo ng Diyos, hindi nawawala ang mga pagkaanak natin. Forever tayong mga anak. Hallelujah. So, nais ko lang pong maging masaya ang buhay Kristiyano natin. Hindi po yung Kristiyano tuwing linggo. 'Di ba? Parang obligadong pumunta sa institutional church. Doon may tatayong pastor, tapos next week ganun uli. Hindi po ganun ang Christianity. Malayo po yan sa Bible. Sa Bible po, mas check sa akin yung house church, yung kayo-kayo lang, di ba? Nag-uusap tungkol sa Panginoon. Tapos kung may mai-invite kayong mas marami, maganda, pag-uusapan yung kabutihan ng Panginoon. Ganun po. Amen? Walang tinatanging araw ang totoong Kristiyano. Walang special day, sabi ng iba, special day ang Sunday para kay Lord. No. Lahat ng araw, pantay-pantay nung ikaw ay maging Kristiyano. Ano pong buong katotohanan dyan? Naka-out na tayo sa bandage ng religion. Bakit ka pa magpapaaliping muli? It doesn't make sense. Really, it doesn't make sense. Ang ganda na po ng sikat ng araw. Talagang nakaka-bless ito, no? Na makita na yan na po talaga. No, yan po. Bulan ba ng 2 araw or something? Pero hindi rin po maganda yung sobrang init ng panahon. So, kailangan din po natin ng ulan para tayo naman po ay gumaang-gaang ang pakiramdam. Alam ko last night nagkaroon ng maraming masarap na pagtulog ang marami sa atin, including me. So, yan. Walk in freedom. Freedom is the main reason why Christ came. Unang-una, pakawalan ka sa kasalanan, pakawalan ka sa bandage ng devil. It's freedom. Financial freedom also. Ang totoong mga anak ng Diyos, hindi naghihirap. Ang totoong mga anak ng Diyos ay laging may supply. Okay? Nabibili ang mga gusto. Amen? At hindi na sasaklaw ng mga kaunamang mga takot na ibinabato ng relihiyon. Out sa religion, out of the institution. Yan ang tunay na Kristiyano. Okay? At ang tunay na Kristiyano, laging may puso na magpahayag tungkol kay Jesus. Yung natanggap nating salvation, hindi natin mapigilan na hindi ipagsabi sa ibang mga tao. That's real Christianity though. At tayo po ay mga nakatanggap ng libre, bibigyan naman natin ito ng libre sa ibang mga tao. Okay? Na hindi tayo nanghihingi ng pera, nagbibigay ng sobre, tapos donasyon sa church, no? Enough of that. Ibigay natin ang salvation ng libre. Ganun po ito. Dito po sa YouTube, ako'y walang kita. Konti lang ang views sa ngayon. So, sana dumami. Pero ako in due time, I believe, ito po ay dadami. Pero sa kamay ng Diyos. Sa kamay po ng Panginoon yan. Hindi po sa kalendaryo ko. Although I'm really praying na marami makarinig ng mensahe ng kalayaan. Because Jesus is for freedom and Jesus Himself is our freedom. Good morning po sa ating lahat at maraming pong salamat. Alam ko, maraming nanonood dito sa Facebook, sa YouTube konti, no? Sa TikTok marami. So, patuloy lang po, i-share nyo. Dito po sa YouTube, i-share nyo po ito. Sapagkat may benefits po. Yung mga makakarinig nito, lalaya sila sa bandage ng religion. Minsan na rin ako na bandage ng religion. Pag linggo magbibihis, magsisimba na. No. Pag linggo ngayon, nag-share tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang linggo, kundi araw-araw. Marami pong salamat. Jesus truly loves us all. Hallelujah.
Kape tayo.